Ang mga kasinungalingan lang yung alaga mo. Pero mostly talaga, yung nilagay doon is 5, 4. Pagpunta mo na doon sa actual place talaga or actual house is 7 pala sila o 10 or minsan nga pahinga namin ay doon pa talaga ganito. Pagtitiwala lang ay sa sarili lamang, hindi sa kapwa mo, mahal ko. Hello mga katok mo at hello sa mga kababayan ko dito sa Middle East, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Shahar Mubarak po sa ating lahat at Ramadan Kareem. So, ang magiging topic natin for today's vlog ay all about sa kontrata o ang mga kasinungalingan ni kontrata at ni employer. So, kung bago pa lamang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Makinig kayong mabuti mga kababayan ko, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay o lalong-lalo na yung mga nagbabalak palang magtrabaho na OFW bilang household service worker o housemaid. Ito ang mga dapat niyong malaman kung magtatrabaho kayo sa loob ng bahay. Ang unang-una ay yung tungkol nga sa kontrata at tungkol kay employer. So, yung pakinggan niyo mabuti itong aking mga sasabihin dahil hindi lahat ng nakalagay sa kontrata ay totoo. Ito po ay pawang kasinungalingan lamang. Alam niyo po mga kababayan, ang pinakamahirap talaga na trabaho dito sa abroad, lalo na sa Middle East, ay yung pagtatrabaho sa bahay. Kasi nga, isa na ako doon sa mga nagtatrabaho sa bahay. So, ito talaga ang pinakamahirap na na-encounter ko. Unlike sa mga skilled worker, kasi yung kontrata nila is nasusunod. Pero tayong mga DH o domestic helper, yung mga kontrata natin ay talaga mga budol-budol lang. Diba? Kumbaga, ano lang ba, show up. So, ito na nga magiging topic na nga natin. Tulad ng sinabi ko kanina ay tungkol sa kasinungalingan ni employer at sa kontrata. So, number 1 na kasinungalingan na nakapaloob sa kontrata ay suriin natin mga katok mo or mga kababayan ko na nagtatrabaho dito sa Middle East. So, yung number 1 ay, siyempre number 1 dito ay name of the place. Yun na nga yung example kung sa Saudi ka, Riyadh or Jeddah. O yun, correct yun, nakalagay yun. Pero kadalasan kasi yung name ng employer ay mali. Minsan ang ginagamit nilang employer ay pangalan ng nanay nila or pangalan ng anak nila or pangalan ng manugang nila or kapatid. Kasi minsan kasi yung mga kumukuha ng katulong ulit ay mga blacklisted daw, may mga masamang record. Kaya kailangan gumamit sila ng ibang pangalan o ibang kamag-anak para makakuha sila ng katulong. Doon pa lang, maling-mali na. Mostly yun ang mga na-encounter ko, diba? Na mali pala yung pangalan ng employer. Pero may mga iba din na tama din. Katulad ng employer ko, totoo yung pangalan niya. Pero may na-encounter na ako na yung pangalan ng employer niya is mali. Number 2 is yung place ng pagtatrabahoan mo. For example, Riyadh or Albidia. Tapos, ang nakalagay sa kontrata mo, Albidia, pero hindi pala. Doon ka dinala sa Munawara. So, ibig sabihin, mali na yon. Diba? Kasi ba't nilagay pa doon? Diba? Ba't pinig pa? So, number 3, by number na talaga itong mga kabayan. Hinihingal ako. So, number 3 na nga na nakalagay doon na minsan budol-budol lang ay member of the family. O, yung iba sasabihin na 3 lang para mas mabilis makakuha. Diba? Kasi pag mabilis na 3 lang, go agad yung mag-a-apply kasi konti lang sila. Or minsan 4 or 5. May mga naman na 2 lang or pag matanda lang yung alaga mo. Pero mostly talaga, yung nilagay doon is 5, 4. Pagpunta mo na doon sa actual place talaga or actual house is 7 pala sila o 10 or minsan nga 12, di ba? Budol-budol lang. So, nagbudol ka na naman doon. So, kasi since nandoon ka na, sige na lang. Okay na lang. Kahit lang, hirap ka na. Sige na lang. Importante na work. Ano ba yan? Ang hirap na magsalita, no? Hinihingal ako ba? Dahil ba to sa pansit kanto? So, yun na. Yun na yung iba pa. So, doon na tayo sa mga nakalagay na rules and regulation ni employer at ni worker. So, makinig kayong mabuti kasi ito na talaga yung pinaka-main talaga na budol-budol. Nga yung pinakamalaking scammers nandoon sa rules and regulation. At pinakamalaking budol din ito kasi tayong mga household service worker nagtatrabaho sa bahay ay madalas biktima nito. Biktima ng mga kasinungalingan na nakalagay sa kontrata natin. Di ba nga may Arabic translation to? So, duda ko talaga magkaiba yung
English saka Arabic translation or sobrang bugo-bugo lang talaga si employer. So number 1 na nakalagay doon sa ating kontrata ay yung passport natin at saka ikama is dapat nasa worker. Pero ang nangyayaring mikos-mikos dito ay yung passport natin nasa airport pa lamang tayo kinukuha na ni employer. Hindi na natin nakikita, di ba? Minsan, huling hawak na natin ang passport natin, pagtungtong natin dito, pero nung pipick upin ka ng employer, kinuha na yung passport mo. Tapos, magugulat ka na lang, iba yung picture mo sa ikama mo, di ba? Yung picture mo doon sa airport. Speaking of ikama, hindi mo rin mahawakan yung ikama mo, mga kababayan ko. Kadalasan sa amin nagtatrabaho sa bahay, ang ikama namin ay hindi napapasa kamay natin. Kasi kadalasan talaga is nandoon sa amo. Bakit kaya gayon? Yung sa kontrata, dapat sa atin, di ba? Lalo-lalo yung passport, dapat sa atin kasi atin naman yun. Pero kukunin talaga nila yun. Sa kadahilan ng takot silang tumakas tayo, ay bobulita ba tayo? Bobo ba tayo, di ba? Ba't tayo tatakas nasa kanila nga yung pinakamalaking alas natin. Unless gusto natin na maging hurog o TNT ba? So yun na yung pinakamalaking scam. Number 1 scam nila is yung passport at saka ikama is kukunin nila. Ay nako ba? Hanggang ngayon hindi ko pa nakikita yung anino ng passport ko ulit ba? The last tawa ko na yun is mag-iisang taon na ngayon hindi ko pa nakikita. So, di ba, importante maibigay yun sa akin pag uuwi ako. Pero yun talaga ang bogus talaga na number 1 na problema dito. Lalo-lalo na yung nagtatrabaho sa bahay, your passport and your ikama should be on your hand or should be on your pangangalaga. Pero mali, naging pangangalaga na ni employer. Bakit nga ba tayo tatakas, di ba? Kung okay naman sila. Ang problema lang kasi may trust issue din sila sa mga sarili nila. Yun ang pinakamalaking mikos-mikos ng buhay nila is may trust issue sila sa ugali nila ba? Kaya siguro tinatakasan din sila kasi may salty kasi itong mga to. So yun na yung number 1 pinaka-main bogus. Si passport at saka si ikama. Another bogus sa kontrata natin na kasinungalingan ay lalo-lalo na nagtatrabaho sa bahay yung day off. Dito sa Middle East, suntok sa buwan na magka-day off ka lang. Like other GCC country or Gulf countries, mapayag na sila ng day off pero once a month. Pero dito sa Saudi Arabia, ay nako, mamumuti ng mata mo wala pang day off. Di ba nakalagay sa kontrata is once a week. There's a day off once a week. Di ba? Which is Friday. Kasi Friday naman talaga yung walang trabaho dito, mostly nasa bahay lahat. Pero baliktad po ang nangyayari. Kung Friday walang trabaho o pahinga namin, ay doon pa talaga ganito yung trabaho ng itinatambak sa amin. At kung minsan pa nga pagkamalasan na budol-budol, isinasama ka pa sa bahay ng nanay, syempre may kisama ka lang naman. So yun, mag-work ka pa doon. Nangyayari dito walang rest talaga. Budol yun. That's a very very scam talaga na may encounter mo talaga is walang day off. Plus magtatrabaho ka sa nanay kasi hindi ka pwede doon na upo lang tapos may katulong doon tapos tingin-tingin ka lang, nakakaya naman doon. Bilang isang Pinay is may kasama tayo, di ba? So yun na nga, meron pang overtime. Palaging overtime, pero wala naman overpay. Kuripot pa yan sila, di ba? Kasi nga yung sahod mo inshallah bukra. So yun. Mamumuti-muti na wala ka pa rin kahit sa 2 years na ako, isang beses lang ako nakapag day off, yun pa yung yung sapilitan pa kasi tapos na ako noon so nag-day off ako pero useless pa rin yung day off ko, wala pa rin pahinga. So yun na nga, you will work through day, through night. Oh, syagala. So yun ang isa sa mga kasinungalingan ni kontrata at ni employer. So, yan. Ang isa pang kasinungalingan ni kontrata at ni employer, ay teka lang, kung sino man yung may mga day off dito sa Middle East, lalo dito sa Riyadh, mga sis, sabihan nyo naman kami kung anong padasal ang ginawa ninyo sa amo nyo ba? Nung may apply namin dito sa employer namin, baka sakaling mauntog at bigyan kami ng day off. Ang kasinungalingan ay yung sahod mo is dapat i-open ka nila ng bank account. So dito dapat pag pupunta ka dito is usually more on ATM na lahat ng transaksyon. So ang nangyayari dito, walang bank account na o-open sa atin or walang online no katulad ng GCash sa Pinas. Nangyayari dito is cash to cash yung sahuran with perma and thumbmark. Diba sigurista lang si employer. Kasi para siguro talaga na nakuha mo na yung pera kaya may pa-thumbmark pa si Dudong. So yun na nga yung
na walang bank account. Supposedly, nasa rules yun na kukunan ka talaga ng bank account pero nabudol ka na naman. So, syempre, sige na lang. Lagi na lang, sige na lang ang rule nating mga syagala. Ay, nako, Diyos mio, Marimar, produce por santo, di ba? Madasali pa naman yan sila, di ba? 5 times a day prayer, pero di nila na-apply sa sarili nila na mali sila. Wow. Mas pabudol tong mga to, di ba? So, since nandito na tayo, sige na lang. Kahit walang bank account, importante may cash to cash. Minsan pa nga, pag mapapadala ka, sabihin lang, inshallah, bukra. Inshallah ba din? Pero inabot na ng siyam-siyam, hindi ka pa rin nakapadala. Sabihin ko sa inyo, sa akin, pag nagpapadala ako, inaabot pa ng siyam-siyam. Sabi ko nga, kung may pamilya ako sa Pinas, natiway na sila sa gutom. So, yon yung isa sa mga bogus ni kontrata at ni employer. So, isa pang bogus ni kontrata at ni employer ay pag nagkasakit ka, ipapacheck up ka dapat or dadalhin ka sa hospital pag grabe-grabe na yung sakit mo. Or pag may mga di ka ramdaman, ano ba yun? Kung may nararamdaman ka hindi kaaya-aya is obligasyon niyang dalhin ka sa doktor o ipacheck up. Pero ang nangyayari dito, kahit siguro malagutan ka na ng hininga or makita nila na hindi ka pa nila ipapacheck up dahil takot silang makagastos sa'yo. Ba't naman gayaan ano ba yan? At isa pa, hanggang sa nakikita nilang gumagalaw-galaw ka pa, magtatrabaho ka kahit may sakit ka. Yun na nga yung nakalaan sa kontrata, di ba? Na if you're not feeling well, pwede kang mag-rest. So, budol pa rin yun kasi nga, di ba, ayaw nilang gumastos sa'yo. At higit sa lahat, dinadaan-daan ka lang nilang sa kapangyarihan ng Panadol. Tama po kayo, kabayan. Mga Panadol, Anadol, Panadol, Adol, at saka iba pang mga gamot dito. Yung Camon, yung mga herbal nila, yun ang igagamot nila sa'yo. Akala nila siguro ano-kano. So yun ay, isang bugos na yun is takot silang gumastos sa'yo. Kaya ang gagawin na lang nila ay painumin ka ng Panadol, ni Camon, ni Adol, at lahat-lahat ng herbal. Kung minsan pa nga yung Bombay, yung oil, nilalagay na dito mga kabayan. Wow. Diyos ko po. So, tis-tis na lang talaga yung nangyayari dito sa Middle East. Pang kasinungalingan ni employer at ni kontrata is yung tungkol sa personal needs. Ang ko dito mga kabayan is pagkakaintindi ko dito is ang personal needs talaga, ang naiintindihan ko lang dito is ang sagot ng employer is yung accommodation at sanitary place mo, yung may sarili kang kwarto, may sariling CR. Hindi nakasali doon ang mga personal needs. Parang yun yung pagkakaintindi ko, yun lang yung nila eh. Pero kasi mostly talaga, libre talaga si household worker. So, yun na nga. Dito sa employer ko, Diyos ko, kapag hindi ako bumili, mayroon din akong sigurado. So, yun na nga yun. Obligasyon yun ni employer, yung iba, obligasyon ni employer na bilan ka ng personal needs. Since bakit si employer, is ikaw na lang ang bibili para man lang bumango-bango ka. Tapos pag naging mabango ka na, tataas na kilay ni madamdamin sa'yo kasi jealousy na siya. So, yun, yung personal needs. So, ayun, yung mabibili mo personal needs, minsan pa papakinis, di ba? Tapos, gulat-gulat yung madam mo, ba't bibili siya ng ganito? Akala naman niya, didikwatin mo siya asawa niya. Kahit naman ganito tayo, hindi tayo mahilig sa mabigoting. Basta. Yun na yun, yung personal needs, hindi din yung libre kasi, kadalasan na encounter ko, hindi yung libre. Pati internet, hindi rin libre mga kabayan Kasi yung internet ko is hindi libre ako. Yung naglo-load kaya yung sound ko talaga is na chop-chop na talaga ng makailang beses dahil hindi libre. Ikaw pa yung maglo-load, ikaw pa yung bibili ng personal needs. Tingnan mo naman, di ba? Buti na lang, bawi na lang sila sa pag-uugali mga kabayan. Nakalagay din sa rules mga kabayan na bawal tayong pagtrabahuin sa ibang bahay. So, ibig sabihin, bawal tayo dalhin kay kapatid, kay kuya, kay ate, at higit sa lahat sa nanay. Basta sa kamag-anak, bawal kang magtrabaho unless sa bahay ni employer. Pero since naman si employer talaga ay sigurista din, pag every Friday which is our day off supposedly, ay bibit-bitin ka niya papunta doon sa nanay niya at ikaw naman ay makikitulong doon kasi meron kang pakikisama. So, nangyayari daw, nagtatrabaho ka pa rin sa ibang bahay. Or usually, pag nagbabakasyon sila is, niiwan ka sa nanay. O di naman kaya sa kapatid. Yung nangyayari, pinagtatrabaho ka, sinusulit ka din. O diba, yun ang mga ni employer is bakal sila. Takot silang gumastos sa katulad nila pag binitbit nila sa bakasyon. So, ginagawa nila, iniiwan sa ibang bahay. Or tawag doon, pinapahiram.
So kung ikaw ay magtatrabaho sa bahay, dapat alam mo yung karapatan na yun, lalong-lalo na ipapahiram sa kapatid para magtrabaho. Learn to say no. Kasi hindi mo obligasyon yun, mga kabayan ko. Learn to say no. Lalong-lalo na yung mga first timer, wag masyadong mabait dahil hindi ka pamamanahan ni Baba. Yes! So, yun na yung isa sa mga kasinungalingan na tapos sa tawagan ni Maktab, sabihin sa bahay lang, sa bahay, just basa na bit. O, sa scam yun. So, ang pinakalas na alam ko rin na, na hindi nasusunod sa kontrata, ay yung end of benefit service. Yung pag nagtapos na yung kontrata mo sa kanila is may makukuha ka na end of benefit service payment. So, mostly, generalized, lahat-lahat na wala. Pero na lang doon talaga sa mga mayayaman binibigyan sila. Pero dito sa mga average lang or piling-pilingera lang, wala, nga. Tanggapin mo na lang yung ticket mo at yung exit visa mo, umuwi ka na. Kasi kung aasa ka sa end of benefits, hindi daw nila alam, bita lang. Alam nila kumuha ng katulong pero hindi nila alam ang mga karapatan natin. Nakasaad yun sa labor law, bago ka nila bit-bitin dito sa bansa nila is na andoon na yon. Ano ba yan? So, yun na yun. Isa pa sa nila, sa mga budol-budol nila. Tigit sa lahat, kung magbabakasyon ka, dapat may 1 month or 2 months salary. Wala din akong natanggap nun. Grabe, budol talaga yung employer ko. Buti na lang talaga. Natitiis ko yung ugali niya. Pero siyempre, katulad nga na sinabi ko, kahit na pa yan mga scam-scam nila, pagtitiisan pa rin natin, di ba? Kasi kailangan natin ng trabaho, kailangan natin sila, kailangan nila tayo, kailangan natin ang isa't isa. Yun na nga mga kabayan, yung mga kasinungalingan ni employer at ni kontrata. Naway nakapulot kayo ng aral sa aking mga ibinahagi sa inyo at sa aking at ang aking kaalaman tungkol nga doon sa kasinungalingan ni employer at ni kontrata. Pero since on my part talaga mga kabayan, alam ko na wala akong day off kasi bago kami nag-flight dito is nagkaroon ng briefing. O diba, matalino si agency din. Kasi sinabi doon wala kaming day off. So, since nandyan na yung lahat, nandyan yung ticket, pa-flight ka na, lilipad ka na lang dito, sige na lang. Kasi kailangan ng trabaho, diba kaya sige na lang. Sige na lang. So, ayun na mga kabayan, sana'y nakapulot nga kayo ng aral. At nga sasabihin ko, nalimutan ko ng mga kabayan, fasting kasi ako. Ano ba yan? So yun mga kabayan, kaya mo pa ba? So ayan na yung sinabi ko nga na kung mag-abroad, dapat isipin ng mga 1,000 bisis, dapat buo ang loob, dapat bakal ang puso, huwag magtitiwala kahit kanino, pagtitiwala lang ay sa sarili lamang, hindi sa kapwa mo, mahal ko, hindi sa kapwa mo, kababayan ko, dahil ang kababayan ko minsan ay tatraidorin ka. So, wala pa ako na-experience na nadula ko, pero basta, sarili mo lang ang pagkakatiwalaan mo, sarili mo lang ang aasahan mo, at sarili mo lang ang maging kakampi mo. Kaya kung mag-abroad ka, dapat alam mo ang mga mga bagay-bagay na iyon. Hindi yung kung mag-abroad ka, pusong mamon ka, tigit sa lahat kung mag-abroad ka, kung sakitin ka, wag na At tigit sa lahat kung mag-abroad ka, dapat hindi ka mabilis ma-homesick. Pag na-homesick ka, ayun na, doon na natanggal ang mga pangarap mo. Actually, wala naman talagang yumayaman sa pag-abroad mga kababayan. Wala pa ako nakitang nagtatrabaho sa bahay na yumaman. Yumaman sa resibo mga kababayan is yun. Nakikita na akong ganun. Ako, mayaman ako sa resibo. Pero kung yumaman sa pera, sa naipundar, no. Wala yung mga kabayan. Wala kaming ganun. Ang meron lang kami is ibag at saka stress ka employer, ibag at saka puyat sa mga trabaho namin lalo na ngayong Ramadan. So, yun na mga kabayan, sana nakapulot kayo ng aral sa videong ito. So, kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Samahan natin ang isa't isa dito sa Middle East. Samahan natin ang isa't isa mga kababayan kung nagtatrabaho sa labas ng bahay at sa loob ng bahay ni Baba. So bago ko tapusin yung video na to ay mag-iwan muna ako sa inyo ng kasabihan na kung hindi pwede ay ipilit natin. Bye-bye!